Lumabas na ang spoilers para sa Kabanata 101 ng Record of Ragnarok. Sa madaling sabi, double chapters ang ilalabas ngayong buwan, kaya asahan ang mas matinding aksyon, revelasyon, at hindi inaasahang mga pangyayari. Patuloy na umiinit ang laban, at si Simo Häyhä, ang itinuturing na underdog, ay patuloy na hinahamon ang imposible. Walang sino man, tao man o Diyos, ang handa sa ipapamalas niya. Sa harap ng lahat, isinabuhay niya ang tunay na kakayahan ng isang veteranong sniper, isang mandirigmang pinaghalo ang likas na husay sa pakikidigma at ang kapangyarihan ng isang Valkyrie. Sa isang labanang kung saan ang takot ay kayang lumunin ng sinuman, at ang kapangyarihan ng mga Diyos ay tila hindi matitinag, nananatili si Simo na kalmado, tiyak, at walang inuurungan. Ang bawat putok ng kanyang baril ay hindi lamang isang simpleng bala, ito ay isang hatol ng kamatayan, isang patunay na ang inaakalang underdog ay kayang tapusin ang isang Diyos gamit lamang ang isang bala. Hindi lamang nakakagulat ang kanyang presensya sa arena, ito ay isang bangungot para sa kanyang kalaban. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Double spoilers pag-usapan natin. Sa simula pa lamang ng labanan sa Kabanata 100, umatake na ang mga isinuman ni Loki. Agad nilang sinugod ang kagubatan, habang ang mga gods ay nagkakagulo sa tindi ng tensyon at kasawikan sa kanilang nasasaksihan. Sigawan, hiyawan, at palakpakan ang pumuno sa paligid habang patuloy ang pag-atake ng God of Mischief. Ngunit sa kabila ng matinding pagsalakay ni Loki, hindi pa rin niya matukoy ang eksaktong lokasyon ni Simo. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga isinuman na simulan ang pagwasak sa kagubatan, sa pag-asang matuklasan ang kinaroroonan ng sniper ng sangkatauhan. Sa bawat hampas ng kanilang mga armas, malalaking bahagi ng kagubatan ang nalalagas. Ang mga replika ni Thor, Heracles, at Odin ay patuloy na sumusulong, walang inuurungan, winawasak ang lahat ng punong sagabal sa kanilang daraanan. Walang kahirap-hirap nilang giniba ang malalagong kagubatan, para bang mga halimaw na gutom sa digmaan. Ngunit habang nanonood sa telebisyon, biglang napatigil si Locke. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya nang mapansin niyang si Jack ay tila nag-aapoy sa matinding emosyon. Gamit ang kanyang natatanging abilidad sa mata, naaninag niya ang kulay ng damdaming iyon, isang matinding pagnanasang pumatay kay Loki. Ito mismo ang naging palatandaan ng matinding silakbo ng kanyang damdamin at siyang nagpalabas ng nakakapanindig balahibong aura mula sa kanyang katawan, waring isang mabangis na hayop na handang lapain ang kanyang biktima. Samantala, patuloy pa rin ang pagsulong ng mga isinuman ni Loki. Sinuyod nila ang kanilang daraanan, winasak ang mga harang, at tinanaw ni Loki mula sa malayo kung paano nila ginagampanan ang kanyang utos. Ngunit kahit na halos matibag na nila ang buong kagubatan, hindi pa rin nila matukoy ang kinaroroonan ni Simo. Dito, may kinuha si Loki mula sa kanyang likuran, isang makintab na singsing. Mabilis niya itong isinuot sa kanyang ring finger, at sa isang iglap, isang napakakapal na maitim na usok ang lumaganap sa buong paligid. Mabilis itong kumalat, bumalot sa kagubatan, at tinakpan ang halos lahat ng makikitang liwanag. Ang mga replika ng kanyang isinuman, nina Thor, Heracles, Odin, ay tila nagsimula ng dumami, unti-unting naglalabas ng mas marami pang replika ng kanilang sarili. Kahit si Heimdall, ang tagapagsalaysay natin sa laban, ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Naglabasan na ang mga napakaraming kopya ng maalamat na gods, isang hukbong hindi matatawaran sa dami. Isang napakabagsik na estratehiya, isang malahalimaw na sandata laban sa nagtatagong sniper. Wala nang matatakasan si Simo. Sunod-sunod na nilang nilinis ang bawat sulok ng kagubatan, winawasak ang lahat ng maaaring magsilbing kanlungan. Muli, naglabas ng megaphone si Loki. Nakalutang ito sa kanyang harapan, habang binibigkas niya ang kanyang mga salita. Ngunit kahit sa gitna ng kaguluhan, hindi natinag ang sniper ng sangkatauhan. Tahimik lamang si Simo, kalmado sa kabila ng isang hukbong nagwawasak sa kanyang paligid. Sa puntong ito, inilantad na ni Loki ang lihim ng mahiwagang singsing na kanyang isinuot. Sa eksenang ito, makikita ang kanyang mukha, may halong labis na tuwa, tila nawalan na ng katinoan sa labis na kasiyahan sa kaguluhang kanyang nilikha. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, isang replika ni Heracles ang nakapansin ng kakaibang liwanag mula sa malayo, isang tila kumikislap na sinag ng bala. Hindi pangkaraniwang bala iyon. Habang lumilipad sa ere, patuloy itong nagbabago ng anyo hanggang sa biglang sumabog sa napakaraming piraso. Sa isang iglap, tinamaan nito ang lahat ng kopyang isinuman ni Loki.
Isa-isang bumagsak ang mga ito sa nyebe, at ang ilan ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Gulat na gulat si Loki. Hindi niya inaasahan na isang mortal at ang kanyang Valkyrie ay kayang wasakin ang napakaraming kalaban gamit lamang ang iisang putok ng baril. Nakakakilabot. Isang hindi maipaliwanag na takot ang gumapang sa kanyang katawan. Ngunit sa huling panel ng kabanata, makikita si Zemo, nakaasinta pa rin, ngunit may dugong lumabas mula sa kanyang bibig matapos ang matinding pag-atake. Hindi pa tayo tapos, sa kabanata 101, tuloy ang matinding laban. Sa pagpapatuloy ng spoilers, wala nang natira sa mga replika ng mga Diyos na isinuman ni Loki. Ngayon nakabulagta ang mga ito, isang eksenang hindi inaasahan ni Newman. Unti-unting naglaho ang kanilang mga katawan, naging maitim na usok na kasabay na itinangay ng malamig na hangin. Lahat ng nakasaksi ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Ang dating maingay na sigawan ng mga Diyos ay biglang naputol, at isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong arena. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng isinuman ni Loki, napakabilis, hindi ka panipaniwala. Maging ang mga tao ay natulala. Kanina lamang ay puno sila ng kaba, ngunit ngayon, isang matinding pagkamangha ang bumalot sa kanila. Wala nang duda, ang mandirigman ng sangkatauhan ay hindi basta-basta. Napakahusay niya. Mabilis na iniikot ni Loki ang paningin, pilit hinahanap ang pinagmulan ng nakamamatay na putok ng baril na nagpabagsak sa kanyang mga nilalang. Ngunit nang matuon ang kanyang tingin sa direksyon kung saan dapat naroon ang sniper, isang nakakapanindig balahibong katotohanan ang bumungad sa kanya, wala na ito. Ang bakas sa nyebe ay malinaw na nagpapakita na umalis na ang sniper sa kanyang dating pwesto at lumipat sa ibang lokasyon. Sa puntong ito, muling nabalot ng ingay ang paligid, ngunit ngayon, hindi na ito sigaw ng takot mula sa mga Diyos. Bagkus, sigaw ito ng sigasig at kasiyahan mula sa kampo ng sangkatauhan. Ang kanilang kinatawan ay hindi lamang mahusay, siya ay isang alamat sa kanilang harapan. Maging si Jack at ang kanyang Valkyrie na si Locke ay hindi mapigilan ang paghanga sa ginawa ni Zemo. Samantala, sa kabilang panig, si Ares ay napapaisip. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawang lumikha ng sangkatauhan ng mga sandatang may ganitong kakilakilabot na kakayahan. Hindi siya makapaniwala sa potensyal ng mga ito. Sa kanyang galit at inis, napagbuntunan niya ang kanyang kapatid na si Hermes. Wala siyang ibang mapagbalingan kaya't niyugyug niya ito na parang isang laruan sa ere. Wala talagang patawad si Ares, kapag hindi niya naiintindihan ang isang bagay, si Hermes ang laging nadadamay. Samantala, lumipat ang eksena kay Brunhilde, na hindi inaasahan ang biglang pagdating ni Buddha. Mayroon silang mahalagang pag-uusap tungkol sa mga mandirigmang pinili ni Brunhilde upang lumaban, kasama ang kanilang naging kasanggang mga Valkyries. Sa sumunod na panel, isang nakakagulat na eksena ang ipinakita, ang kidney ni Zemo ay biglang nasira. Sa halip na simpleng masira, unti-unti itong naghulma ng isang pabilog na anyo, hanggang sa tuluyang naging isang bala. Mukhang ito na ba ang tunay na kapangyarihan ng kanyang Valkyrie? Isang kakayahan na kayang ipalit ang bahagi ng kanyang katawan para sa isang nakamamatay na bala. Napapitlag si Buddha nang marinig ang kapalit ng ipinagbabawal na bala na gagamitin ng mandirigma ng sangkatauhan. Isang kapangyarihang walang kapantay, ngunit ang kapalit nito, ang kanyang sariling mga organs. Ngayon, hawak na ni Zemo ang kanyang rifle. Muling nakaasinta, handa ng kalabitin ang gatilyo. At bago matapos ang kabanata, isang huling panel ang nagpakita sa kanya, nakatutok, walang pag-aalinlangan, habang ang susunod niyang bala ay nangangahulugan ng isang mas malaking sakripisyo. Sa pagkakataong ito, ang kapalit ay ang kanyang sariling atay. At sa huling sandali, handa na siyang magpaputok. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga ukil ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos.